Magandang umaga po sa inyo lahat. Sabi po ng pastor ninyo, hindi na kailangan ng introduction. O nga naman. Tumanda na po kami lahat dito, tsaka yung ang mga dating kasama dito, talagang nagsitandaan na rin. But anyway, unang-una po sa lahat, kami po ang nagdadala ng pagbati mula sa Divine Grace Bible Church sa inyong ika-4 na pong anibersaryo. Hindi namin alam na 5 taon pa pala kayong mas matanda sa church namin. 35 lang po, di ba? Last time na nagkita-kita tayo, ang Divine Grace Bible Church, pero kayo ay 40. Wow! Nako, grabe. 5 years. Hindi pa ako naliligtas nun eh. Nabuo na yung church na to, no? I was touched by God in 1987, and so this church was established in 1986. Wow, that's just amazing. Amazing po. Kaya alam niyo, magandang ating gunitain yung mga old times, di ba? Balikan ng mga ano ba nangyari? Paano ba ang lahat nabuo ito, di ba? Ang ganda 'yon. So every anniversary, napakagandang ating alalahanin yung mga nakalipas. Di ba? Para sa mga millennials ngayon, medyo iba no ha? Hindi na naintindihan yung mga baby boomers time, yung mga panahon ng peace time and all of these things, puro forward na, no? But anyway, alam nyo, ang salita ng Panginoon ay wala pong panahon ito. This is all time, all the time. At naalala ko, how we came into together, back, I don't think what was the time is, but si Pastor Nestor Aquino pa, no? At nagkaroon po ng pagsalin ng pastor patungo kay Pastor Bobot, no? O paano po nangyari yun? Ginawa po ng Panginoon. Yun ang maganda ron, ang Panginoon po nag-ayos, hindi po tayo, no? Tayo ay mga kasangkapan lamang. So, kita natin na kung paano tayo ngayon ay magkasama tayo, partners tayo ngayon sa gawain sa Dipolog. Wala pa yatang napunta sa inyo sa Dipolog, maliban kay Pastor Bobot, no? Siguro maganda mapunta rin kayo doon. Isang lugar na hindi naman po kawalan. Palagi ko mahuhuli ang mga tarim sa Dipolog. Baka yung Tarlac, baka matalo pa eh. Wala kami kasing 7 kilometers na, boulevard. 7 kilometers yung boulevard nila dun eh. 3.5 lang? Yung balikan, 7 kilometers. Ayun. Kamali yung matanda. Sorry po. 7 kilometro, balikan pala yun. Kasi po siya tumakbo eh. Ako, sa isip na lang at panaginip ako tumatakbo eh. So, hindi po ako nagigising na maaga. But anyway, ang ating pong paksa ngayon, yung ating teksto kanina, nabasa po, salamat kapatid at nabasa na yung teksto kanina ni Doc, no? Sa Philippians, inaanyahan ko po kayo na buksan ninyo ang inyong mga Bible sa aklat ng Philippians. At hindi ko na po babasahin ang mga teksto. At hihiling ko na lang na inaanyahan ko kayo na tayo ay manalangin. Let's all bow down and pray. O Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, habang amin pong pag-aaralan ang mga talatang nabasa kanina sa scripture reading, we pray now that you're going to speak to our hearts in the power of the Holy Spirit, using your servant in the explanation and exposition of this for your glory's sake. Dalangin namin na tulungan nyo rin ang mga makikinig, nawa Panginoon, kayo po ang mangusap sa bawat sa kanila at patuloy po na sila ay lumago at tumatag sa pananampalataya. At ngayong 40 years na alam namin, wala pong panahon, wala pong ang maturity sa aming Panginoong Hesus ay hanggang sa araw ng inyong pagbabalik. Kadalangin namin na kayo po ang gumawa sa aming kalagitnaan ngayon habang ang inyo pong lingkod ay mangangaral. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Binigyan ko pong pamagat ang 11 verses na ito ng
expressing gratitude to our gospel partners. Explain ko mamaya bakit yun ang title ko. Ano po? Kasi ito po, over time, we've been trying to really improve and get approved by God as far as preaching the Word of God is concerned. At ang nalagay ko pong title is Expressing Gratitude to Our Gospel Partners. At mayroong tatlong bahagi yan. Makikita natin, how do we express gratitude to our gospel partners? As Paul has written, nakita ninyo in the form of greetings to them. Verses 1 and 2, in the form of our greetings to them, we can express gratitude. Verses 1 and 2. And then verses 3 to 8, we can express gratitude to our gospel partners by sharing our joy and affection to them. Okay? In sharing our joy and affection to them, verses 3 to 8, yun po yung point 2. And then the last point would be expressing gratitude to our gospel partners in letting them know we pray for them. Yun po yung 3-point outline ng mensaheng expressing gratitude to our gospel partners. Para maunawaan natin how the message was framed up o kung paano ito nabuo, we need to know, of course, when we're studying the scriptures, we need to know the background. No, hindi na lang basta tayo pupunta ron at parang i-apply na lang natin. At ang alam natin na ang pinaka-popular na verse dito in Philippians 1:6, He who began the good work in you will be faithful to complete it. At madalas, sa salvation lang ina-apply yon. At nakikita natin sa mga favorite quotations ng mga maraming Kristiyano, they would always quote Philippians 1:6 as one of the assuring verses sa scriptures that will, really encourage you na alam mo na hindi ka bibitawan ng Panginoon. Pero kung titingnan natin maigi, hindi lang po doon ang punto nito. Kaya nga kailangan nating halukain. Hindi pwedeng kaskasin lang yung alikabok. Kailangan ito, lagariin mo itong para makita natin yung laman. Ano po? So, siyempre, alam natin na kailan ba natatag ang church na to? Natatag ang church na to AD 49 to 50. AD 49 to 50. Ang first missionary journey ni Paul ay nag-start ng AD 46. Tapos bumalik siya uli sa Antioquia, tapos bumalik siya para mag-travel on the second missionary journey. Umabot siya dito sa church na ito sa Filipos, no? At kung titingnan natin yung accounts sa Acts 16, para tayo po ay manariwa, inaanyahan ko kayo sa Acts 16, para manariwa, marami po sa epistola, galing ang makasaysayan o background, mismo sa aklat din naman ng Book of Acts, no? So sa Acts 16, I'm sure maalala nyo itong mga portion na to. In Acts 16 verse 11, nung magkaroon ng vision si Paul, sinabi sa verse 11, so setting sail from Troas, yun ang shoreline, between yung Asia and going to the island of Europe, we made a direct voyage to Samothrace, and the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. We need to understand, pag sinabing leading city, ang Philippi ay hindi siya yung mga sikat na mga syudad, kamukha ng Roma o iba-ibang lugar during the Roman time. Nasa isang northern part siya ng Greece. Okay? Northern part siya ng Greece. Kumbaga sa malayo siya sa mga
hustle-bustle na city. Pero wag ka, naging leading city siya kasi siya ay naging Roman colony. Pag naging Roman colony ka, ikaw ay alaga ng major Roman Empire, meron kayong special na treatment. Special treatment. Kaya kung, halimbawa, di ba sa mundong ito, may mga lugar sa Europa na kung saan hindi ka kailangan magbayad ng tax, walang property tax, walang poll tax, walang income taxes. Wow! Di ba? Ayaw mong gustong tumira doon. Abay, wala talaga. Abay, marami pa dyan. Free hospitalization. Wala kang problema. Parang ganun itong Philippi. Isang mayamang syudad na ang mga patakaran nito ay kakaiba sa kanyang mga karatig pook. Ang kanyang mga karatig pook o syudad ay pinamamahalaan ng Greek o Hellenistic law. Pero ang Philippi ay under the Roman law. Under the Roman law. Governed by Rome itself. So, sila yung mga lahat ng citizen nitong Philippi, dahil meron silang Roman citizenship, they can appeal directly to Caesar, to the king. Wow, iba yun. Parang meron kang straight connection to the president. Ibang klase yun. No? Anyway, so, mahalaga yun. So, alam nyo na ngayon bakit nandito yung mga Richie, o yung mga yayamanin, at saka mga retiradong mga general, nandyan yan sa Filipos. Kaya naman nandyan si Lydia. Anong tinda niya? Suot pang mayaman. Suot pang mayaman. At siya ay naglalako ng purple. Alam niyo naman, kapag parang signature ng mga panahong yan. Yung purple na damit. Galing lang yan sa Thyatira. Kumukuha siya sa Thyatira, doon kinukuha yan. Medyo malayo na, sa Asia Minor yun. Lilipat ka pa ng dagat para makarating ka dito. So, dealer talaga yun si Lydia. So, di ba, makikita natin na ngayon, naintindihan natin, bakit may malaking bahay si Lydia, bakit doon na imbitahan si Pablo, at saka si Silas, bakit niya doon inimbitahan para doon tumira. From the first day, anong nabasa natin kanina, ano nangyari kay Lydia? If we're gonna read that, let's see. So in verse 13 of Acts 16 and verse 13, and on the Sabbath day, we went outside and the gate to the riverside. Tandaan ninyo, so walang masyadong Hudyo dito sa lugar na ito. You need 10 Jewish family to start a synagogue. Apparently, wala nun. Kaya, Paul has to find the Jews o yung mga mayroong pananampalatayang Hudyo somewhere. Kaya nga, ang sabi, on the Sabbath day, they went outside the gate to the riverside where we suppose there was a place of prayer. So, hindi sa synagogue. It's only a place of prayer. And we sat down and spoke to the women who had come there. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods who was a worshiper of God. So ito ay nakikisama na sa mga Hudyo even before hearing the gospel. Parang si Italian band, di ba? Cornelius. Etong si Lydia, ganun din. Nag-a-attend na sa sinagoga, pero hindi pa narinig ang gospel. Okay? Parang sympathetic pa lang siya sa pananampalataya, pero hindi pa siya full-fledged. And so, nung nagkatagpo sila ni Paul, ang sabi niya, the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. It was the Lord, lagi yan, tatandaan ninyo, hindi ikaw ang lumapit, hindi ikaw ang unang hakbang. Lagi ang Diyos ang nauna sa hakbang.
Kay Cornelius, ganun din. Unang na naginip si Pedro. Tapos si Cornelius na panaginipan niya na meron darating na Pedro. See, it's all God on the behind the scene. Mahalaga yon. I want you to be reminded and remember, even 40 years back, how the Lord really worked in your life. Importanteng makita natin yon. And so in verse 15 of Acts 16, it said, and after she was baptized, and her household as well, see, she urged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. Wow. So, first thing, meron na silang bahay kagad doon. Sila ay itinerant itinerant preachers itong mga to, spreading the gospel. So, unang bagsak pa lang nila sa Filipos, may pag-prayer meeting sila, nagtagpo sila ni Lydia. At inimbitahan sila ni Lydia na tumira na lang doon sa bahay na. Apparently, malaki bahay nito. Alright? So, kaya yung partnership, doon di ba? Simula pa lang from the first day, kaya nga doon sa Filipos, makikita na, from the first day until now. So, mahalaga yun, no? So, yan ang simula ng Filipos. At mula dyan, makikita natin yung batang babae na sumusunod, na in-identify si Paul, tapos kinast out siya, di ba? Nawala ng negosyo yung boss ng babae, pinakulong sila para magpanagpo sila ng jailer. At ang jailer ay makukumberte rin. Acts 16, di ba? Down the line, makikita niyo yung kwentong yun. So, hindi ordinaryo yung mga panagpo nito. So, kung mayayaman yung nandoon sa Filipos, sa pangunguna ni Lydia, siyempre maraming dabarka dyan, maraming amiga. Doon nagsimula yan, church na yan. Mayaman kagad. Total, kumbaga sa ating panahon. But anyway, ang pagkakasulat ng Filipos came in after a decade. Tama? So because it was started and established in AD 49, ang pagkakasulat nito was in AD 60 to 62. So isang dekada na ang nakaraan nung maisulat ni Paul ang Filipos. Nakakagulat na establisado ang church na to as early as 10 years. Look at the introduction on Philippians. Now we can go back to the book of Philippians. Makikita natin na ang addressee ng letter na ito ay to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi and with the overseers. Plurality na ng elder yan. Plurality na ng overseers. Plurality na ng mga pastors. And they have deacons. Kompleto. Yung church na to, in 10 years, they are established. They have a machinery. They're complete. Alright? So, importante makita natin yun. At alam natin ang kwentong ito, na isulat ni Pablo to from what? Prison. Habang siya ay nasa, di ba? Rome. Naisulat niya yan. Ito yung prison letters Ephesians, Philippians, Colossians. So, 10 years has passed. Nasa solitary confinement siya at siya ay nakatanggap muli ng tulong mula sa Philippians sa pamamagitan ni Epaphroditus. Pagkatapos noon, si Epaphroditus nagkasakit. Halos mamatay si Epaphroditus. Mababasa natin yun later in the Philippians, no? Kung mababasa. Kaya nga, gano'n na lang kasiyahan ni Pablo. Nung nandoon siya sa kulungan, nakatanggap pa siya ng suporta galing sa Philippians.
Ganun na lang kasiyahan niya, naalala pa siya, they are countries away. No? Greece ito versus Italy. Medyo magkala yung country yan. Dahil nasa Rome si Paul Paano nakarating doon yun? Through Philippians, nagpadala ng pera kay Pablo sa pamagitan ni Epaphroditus. Kaya mapapansin ninyo na ang term na joy sa Philippians was used 17 to 20 times. Depende sa translation. Ang marami pa naman, ang sabi nila, ang theme daw ng Philippians is joy. Hindi nila alam yung joy was the result of the partnership rather than the joy creating the partnership. God created the partnership to bring about joy. Kailangan tama yung exposition mo ng Word of God. Kung hindi, sabihin mo, nakikita mo 17 times, joy, 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 rejoice, rejoice, rejoice. Ang ibig lang sabihin dito, joy in ministry. What is it all about? If you don't know the background, hindi mo alam kung anong kwento, you might just be creating so many things in your mind. Yun ang tawag nilang from the mental. Inimbento mo. Tapos gumagawa ka ng exhortation mo, nagme-message ka. Yun ang kalaban ng expository preaching. Kaya kailangan makikita natin, ngayon naintindihan ninyo bakit ang joy and rejoice was stated at least 16 to 20 times. Depende sa translation. And joy, while it is there so many times, we will see that it is more of a result of the partnership rather than a central topic of the letter. All right? Very important po yan. Now, let's go on. Paano makapag-express ng gratitude naman in the form of greetings? Yun ang tanong. Mukhang pinalipit mo yan, pastor. Di ba? Kasi ganun yun Pag kumuha ka ng title, kailangan palipitin mo yung lahat ng mga kamada nun Ganun lang yun Huwag sana. God forbid. Ngayon, tingnan natin, imbestigahin natin. Tingnan natin yung 1 and 2. Para makuha natin yung point 1, how can we express gratitude to our gospel partners simply by greeting them? Wow! So, parang wala ka nakikita dito, no? Para lang yun. Pag Tagalog ang gamit mo, hindi mo talaga makikita yan. Sa ESV lang. Especially, ano ba yan? Extremely Sound Version. Hindi po totoo yan. Nasa expositor po yan. Ang daming gumagamit ng ESV. Puro abuse yung version. Look with me. Paul. Alam naman natin si Paul is an apostle, right? He was directly appointed by the Lord Himself in Acts 9 to be the apostle to the Gentiles. Right? Bakit si Timothy parang lumarga na, nagkaroon na ng status si Timothy? Sa Acts 16, kapipick up pa lang sa kanya, 10 years ago, kinuha lang siya sa Derbe at sa Lystra. After 10 years, this guy may status na siya. Paul and Timothy. So, si Paul, was affirmed by God directly, while Timothy, as you read 1 Timothy 4:14, he was laid hands by the council of elders. See? So, kita natin na si Paul, talagang galing sa Diyos ang order. Puzzle siya Si Timothy, hindi galing kay Paul ang order, kundi galing doon sa Ephesian church na kung nasaan siya, na-ordain siya by the council of elders. Yet, the next line, he's saying, they are all servants. Servants of Christ Jesus. Itong linyang ito is creating a certain circle. What's that circle all about? So we have Paul the Apostle,
Timothy having a status of someone ordained by elders council, and then he says, to all the saints in Christ Jesus. That's where the circle they are all in. That's where the partnership begins. They are all in the realm of Christ Jesus. They are all converted. They were all pulled out from the dark world into the Lord Jesus Christ. So, kung ikaw sinusulatan, bagamat apostol, bagamat may status na rin si Timoteo, ang turing nila sa sarili nila, mga alipin. At ang tawag niya sa mga sinusulatan, mga binanal. Mukhang mas mataas pa yung mga binanal kaysa doon sa mga apostol. At saka nakikita niyo na ngayon ang reverse leadership ng tinuturo ng Panginoon. You wanna be first? Be the servant of everyone. These guys are the first. Yet they stated that they were servants. But to all the saints in Christ Jesus, that's where the circle begins. So sinasabi niya, in a way of expressing the gratitude, hey guys, the Lord, para si Paul, the Lord appointed me to this ministry as an apostle to the Gentiles. And this Timothy was appointed by the council of the elders, but we are servants that are in Christ Jesus. Servants of Christ Jesus. To you, all the saints, kayo na mga binanal, kay Kristo Jesus, who are at Philippi, kasama yung overseers and saints. They're no special. But they're all together in one circle. Imagine mo kung ikaw, makikita mo na, wow, so I'm part of the partnership created by whom? By no less than the Savior. So the partnership is not about giving money or giving property. It's all about God making you to be what? Apostle, a pastor, or saints, or overseers, or deacons. You're all on the same circle. Kung ikaw makakatanggap nun, hindi ba nagpapasalamat si Paul Sa umpisa pa lang kita mo na parang welcome ka na. Kabilang ka sa kanila. Na nagsasama kayo, nagkatagpo-tagpo kayo sa larangan ni Kristo Jesus. You're on the same circle. Di ba lahat na nililigtas ay napupunta sa heavenly places? Heavenly realms. Ganon na pangyari. Can you imagine this thing? So yun yung first, sa greetings pa lang kitang-kita mo na very encouraging na Paul is already expressing gratitude to his gospel partners. Especially so, nung siya, sabi niya, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Maliwanag na ang grace. Grace is the means by whom all are saved and are continually being saved. We were saved from punishment by grace. We are being saved from the power of sin by grace. We will be in a place where there is no more sin by grace. And grace only comes from God. God the Father and the Lord Jesus Christ. Inseparable yung personality niyan dahil sabi niya, I and my Father are one. So, hindi mo na ibibigay yung grace and peace by anything from anyone else except from God. So, this is the greeting. So, how do you feel when you receive this greeting na ganyan? You're feel welcome. Isipin mo si Paul na nasa baga sasabihin natin, rurok ng pananampalataya. Kasama niya lagi si Timoteo. Eto siya, makakasama tayo. Makakasama tayo kay Kristo. Actually, lingkod nyo kami. Kayo ang aming pinaglilingkuran. Dahil to all of you
Kita niyo yun? So parang may give back na kagad. May bigay na pabalik. Tama? That's how they would express their gratitude. That's how you would express your gratitude in the form of greeting. Hindi yung greet mo, ay, kamusta ka na? Okay lang ba? Hindi ganun. Eto iba eh. Alam mo, bagamat ganito ako, lingkod ako sa'yo. Magkakasama tayo kay Kristo Jesus. Very, very appeasing yan. Hindi yan basta-basta. So, kita nyo na yung point 1. Kaya nga, ang tanong, iisipin ninyo, mga kapatid, nagkasama-sama tayo, kahit ngayon. Diba? Ang gandang isipin na ang partnership natin sa gospel was not because we have agreed to contribute. It was because we were all put in one circle that is in Christ Jesus. Napakahalagang isipin natin yon so that no one can boast. Hindi yung, kung wala ako, hindi nabuo yung church na yan. Wala pa sa pananampalataya yung mga linya nun. Ako nagbigay sa building na yan. Wala sa hulog ang sinasabi ng taong yun. Naintindihan niyo ba yan? If not for the Lord Jesus Christ, nothing stays here. Sabi nga kay Pastor Bobot kanina kami dito sabi ko, alam mo, napakadalang ng mga churches na ganito. Madalang po. Maraming churches around. But I'm not sure whether they are in the faith. They claim to be in the faith, but check it out. Maybe they're on the way to the faith. Some of them are so shallow that we don't even know whether they're Christians. Or some may be still in the process. Kayo, after 40 years, knowing all these things, you must be blessed. Not everybody hear messages such as this. Expository preaching. Let's go to point 2. So the point 2, expression of gratitude can come in the form of sharing our joy and affection. Sabi niya, punong-puno ng thank you ito, gratefulness. I thank my God, pinasasalamatan ko ang aking Diyos. Kapag naalala ko kayong lahat. Isipin mo. So, nagbibigay siya ng kapasalamatan sa kanyang masinusulatan by telling them, alam niyo, pinapasalamatan ko ang Diyos kapag naalala ko kayong lahat. Palagi sa aking bawat panalangin para sa inyong lahat. Sumisigla ako at nagkakaroon ng kagalakan. Bakit? Dahil kayo ay naging partner ng gospel mula nung unang araw hanggang doon sa kanyang pagkakakulong. Naintindihan niyo ba yun? Mula nung araw na na-establish ang church hanggang after 10 years na nakulong si Pablo, hindi pa rin tumigil sa kakasuporta ang Pilipos. Kaya nga yan, ang linyang yan, makikita natin. Masasabi niya ngayon, and I'm sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion in the day of Christ. What is He talking about? Is He talking about salvation? No. It's talking about their partnership in the gospel. So yung partnership nila, sinauna na yung kaligtasan eh. We're all in Christ Jesus already. So dito, ang makikita natin, He's talking about the partnership. The joy in the partnership o partnership in the gospel from the first day till now. At naniniwala ako, isipin mo, after 10 years, nagtutulungan pa rin tayo. Naniniwala ako, magtutulungan tayo hanggang dulo. Ang lahat ng mga churches na kahawig ng Philippians ay magtutulungan hanggang sa araw ng Panginoon. Hindi habang mayroong pera. Kapag nandyan ang Panginoon, gagawa ng paraan ng Panginoon. Pero kung tinitingnan ninyo ang inyong balance sheet o yung inyong kwarta moneda o yung inyong financial statement, sabihin nyo, saan manggagaling? Kung accountant ka, gagawa ka ng projection, sabihin mo, mukhang mahirap ang projection dito, Pastor.
masisira talaga ang projection at budgeting mo sa church. Kasi maraming mga kamangha-manghang nangyayari. Kaya kung titingnan mo lang, dito lang pwede natin gawin. Magtiwala kayo. Alam ninyo, ang ating majorin, yung paano dalhin, pakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita at siya'y magiging tapat sa pag-provide ng lahat ng kailangan. Kung magme-major tayo lang sa development, sa collection, and whatever it is, it will soon fade out. Basta dinadaluyan ka ng Espiritu ng Panginoon at ang apoy nito, magpapatuloy yan hanggang sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 7, look with me there. Nararapat lang na ganito ang aking magiging pakiramdam patungkol sa inyo. Bakit? Because, ang sweet naman niya, no? Because I hold you in my heart. Well, bago kayo mag-isip ng romantic thing, may kasunod dyan. Kama lang yung diferensya eh. Ang sabi niya, I hold you in my heart. Why? For you are all partakers with me of grace. Nananatili kayo sa aking puso kasi pare-pareho lang tayong binayaan ng ating Panginoon. Sabi niya, kahit sa aking pagkakakulong, paano sila naging partakers of the grace habang nakakulong si Pablo? Nag-alala yung Pilipos. Tumulong sila. Si Pablo, paano naman naging pagpapala sa kanyang pagkakakulong? Aba, natuto siyang maging kontento. Philippians chapter 4, I've learned to be contented. I've learned to have nothing and to have abundance. And now I can do all things through Christ who gives me strength. Natuto si Pablo sa imprisonment niya na maging kontento sa buhay. Kahit nakulong, isipin niyo yun. Pang ilang years na yan? 2 years sa Rome, tapos 2 years siya sa Rome eh. Diba? Tapos magiging ilang beses yan. 2 years siya sa Rome. O di, 2 years pa uli siya. Marami. Yung 2 years, haba-haba yun. Kala nyo. Ang hirap guhitin sa kalendaryo pag nasa kulungan ka. Yun lang ang 24 hours, baka matuliro ang utak mo eh. Pagka ikaw ay nasa kulungan. Yung pa kaya 2 taon. Aba, ibang usapan niya. Pero, sabi niya, alam niyo, magkakasama tayo doon sa biyayang yun eh. Alam niyo, nangyari nga, nung nakulong ako, yung mga iba dyan, na-encourage sila mag-preach ng gospel. Ayun yun, yung susunod eh. Kahit nga iba yung kanilang motibo na kapag kumalat ang gospel, walang talo. Kayo hindi talo. Ako hindi talo. So we're all partakers with grace. Di ba? Maniwanag yun. Sa defense, ganun din yun. Hindi nagkulang ang Pilipos sa kanyang suporta habang nasa kulungan si Pablo. At si Pablo naman hindi niya kailangan iisipin pa yung kanyang kakainin dahil mayroon laging supply. At sa pagpapatutuo at kumpirmasyon sa gospel, kung anong gospel na tinuturo ni Pablo sa kulungan ay isa ding gospel na tinuturo ng church sa Philippi. Pare-pareho sila ng turo. Partaker sila eh. Isa yung kanilang pinapangaral. Hindi health and wealth, hindi kung ano-anong bira-birada. Di ba? So napakahalaga maintindihan natin yun. Kaya nga sabi niya, ang binanggit niya, saksi ang Diyos kung paano ko kayo pinananabikan lahat na mayroong damdamin ni Kristo Jesus. Okay? So, maliwanag yun ang sinabi niya, nananabik si Pablo para sa kanilang lahat sa damdamin na nagagaling kay Kristo Jesus. Hindi sa kanyang damdamin lang. Kasi magiging parang sweet lang yun sa kanya eh. Parang bola yun pag gaganon. Hindi.
ito, yung affection, nagmumula kay Kristo Jesus, pinapasa ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Nakita ba natin itong point na to? Paano natin, kung isa-summarize natin, how can we say that Paul was grateful? How can we say that he is, expressing his gratefulness? Well, first, Paul was grateful to God for all of them. Diba? He was grateful to God for their partnership. Alam ng apostol na hindi niya gawa ang pagiging partner o yung pag-enlighten o pagbubukas ng puso ni Lydia. Hindi rin niya gawa yung pagkamangha ng jailer. Hindi niya gawa yun. Hindi niya rin gawa yung pinalayas yung diablo doon sa bata. So, hindi nila gawa. Napunta sila sa Pilipos, doon sila nagstay. Gabay yan. Actually, sinabi, huwag kayong papasok dito. Sabi, dito sa Macedonia, tuloy kayo doon. Di ba? So, may leading ang banal na Espiritu to them, leading them to where God's people are present. Nagpangipangita sila. So, very important na makita natin na an expression of gratitude. Kung ikaw ang tumatanggap niyan, yung gospel partner mo, ganun siyang mag-isip patungkol sa'yo. Abay, apis na apis ka na. Tama ba? Apis na apis ka. Aba, naalala ko lagi ng taong to. Pinapanalangin niya ako. Dahil magkakasama kami sa ebanghelyong pinapausad namin. Very, very appeasing. So kaya nakita niyo yung expression niyan, ganun siya. O, di ba? O, of course, we come to the third. Sabi niya in verses 9 to 11, this is the third point, we can express gratitude by letting them know we pray for them. Paul wanted the Philippians to know that it is his prayer na that your love may abound more and more. Wow. So, ang prayer is not that love is going to start. That love is going to multiply. That love was there already, and that love is going to grow more and more. So, napakahalaga po nun, no? Hindi sa Christian, hindi yung nagmahal kang minsan, tapos na. Hindi po. Ang pagmamahal ay palawak ng palawak, palalim ng pataas ng pataas ang uri. Minsan ka lang tumulong, ayos na ba yun? Hindi. Kapag lumalago ka sa pag-ibig mo sa Panginoon, lumalago din ang pagtulong mo sa gawain. So yung panalangin ni Pablo para sa kanila, lalo pang dumaloy ang pag-ibig ng mas nakahigit pa. Na ang pag-ibig na yan, merong reservation. Pag-ibig na may kasamang karunungan. Karunungan mula sa Diyos at sa kanyang banal salita. Hindi to basta feeling of emotion. Kasi yung feeling of emotion, minsan bugso yan eh. Minsan, feeling ko ngayon, ganito, magbibigay kang marami. Feel ko ngayon, hindi. Hindi ganun yun. Hindi knowledge yun. Hindi yun discernment. Kapag kapabugso-bugso ka lang, feel ko ngayon, magbibigay ako ng marami. Feel ko ngayon, lalapitan ko siya. Hindi ko feel, lapitan siya ngayon. Hindi ko feel na magbigay ngayon. Ang pananampalataya, hindi feel lang. Feel ko, whatever. Ang feelings, madaya yan. Feel ko, pogi ako. Oh, you may feel it, but the truth is, hindi. You may want to feel everything right, but you are wrong. Kaya hindi tama yung you have the right love for the wrong time. Hindi. The right love will always be on the right time. Kaya yung mga kanta, nakakaligaw yan eh. Laging right. Ang pag-ibig, lagi na nagmumula sa kaalaman, pagkakilala sa Diyos, pagkakilala sa Kanyang salita. Doon umiiral ang pag-ibig. Ang gumagabay sa iyo,
feel mo man na ayaw mong tumulong, pero ang Panginoon, kinoconvict ka na tumulong, tutulong ka with knowledge and all discernment. Kaya yung mahilig sa feeling, nako, hindi yan ang panukatan. Kaya yung mga ibang mga pastor, kailangan kakutsaban niyo yung organiste. Kailangan yung makabagbag damdamin na, siyempre yung mga tao talagang mamumove yung mga, lalakihan yung ibibigay. Yan, akala pa naman itong mga nagbigay na ito, nakadagdag ng pogi points sa kanila sa langit. Nakadagdag ng judgment sa kanila yon on the day that the Lord's gonna come. Including the pastor and the organist. Maniwanag yan eh. So ang panalangin ni Pablo ay yung love that will be abounding more and more with knowledge and all discernment. Pag ganon, pagka laging with knowledge and all discernment, malalaman mo kung ano talagang what is excellent. Anong excellent? Di ba may good, better, excellent. Are you good at school? No, you're excellent. Iba yun. Iba yung superlative niya. Ibig sabihin to the highest. Ang kalaban ng excellent is good. Good, di ba? Good, better, best dapat yun eh. Kailangan malalaman mo yung what is excellent sa sitwasyon. Tama ba natulungan ko to? Tama ba yung ganitong amount? Aba, pagka lagi kang nagmamahal with knowledge and all discernment, alam mo kung anong panukat ang ibibigay mo. Kasi alam mo ang excellent. Alam mo yung, hindi lang yung karapat-dapat, kundi yung talagang to the highest level. Excellent eh. Excellence means to the highest level. Tama ba? Mahalaga yun eh. Pagka ganyan lagi ang ating style, yung laging excellent, bakit sa eskwela gusto natin lagi tayong excellent? Sa pananampalataya, pwede na yan. Dapat pwede. Hindi yung pwede na yan. Nagbasa ka ng konti, pwede na yan. Hindi, dapat sagad. Pag nag-aaral ka, talagang sagad eh. Talagang kinukuto mo nga lahat yun eh. Pagka sa Bible yung mata mo, iniisip mo, pumipikit na ako, Lord, thank you. Inaantok na ako. Alam ko, gift mo naman ng antok eh. Okay, pero sabi na kailangan may, di ba? Anong sabi ng Panginoon sa mga antukin na tatlo? Hindi ba kayo mag-aantay para sa akin? The spirit is willing but the flesh is weak. Yung nasasabihin mo, sinulat yun hindi para kopyahin. Sinulat yun bilang rebuke. Sipin mo, ilang oras na lang, hindi pa nakapagantay para sa Panginoon. Di ba? Hindi ba kayo makapag-aantay? Di ba? Yung kanyang panalangin doon sa Gethsemane. Ang lungkot. Mga tao, ginagawa nila lagi yun. Di ba? The spirit is willing but the flesh is weak. Puro weak ka na lang ba? Hindi. Be perfect like my Father who is perfect. Meaning, you should be matured even as my Father is perfect. So, the point is you have to be progressing all the time. So that, sabi niya, kapag ganyan na naging estilo mo, ang standard mo ay laging excellent, and then what? So that you may what? So that you may be pure and blameless for the day of Christ. Dahil nasanay ka sa excellence, nasanay ka sa pinakamahusay na pag-render mo ng pag-ibig mo sa Diyos, render mo ng service mo sa Panginoon, then handang-handa ka sa araw ng pagdating ng Panginoon. Handang-handa ka sa araw na ikaw ay mamamatay at manghihingalo. Hindi yung sabihin mo, sana, puro sana ka. Ay, ang gamit lang sana, hosana, hindi sana. Hosana. Importante po yun. Kapag kakaganyan ang kalakaran natin sa pananampalataya, ang purity natin, ang kadalisayan at ang ating kawalan ng kapintasan ay aabot sa araw ni Kristo. Punong-puno ng bunga ng katuwiran. Punong-puno hindi salat, hindi mailan-ilan.
Punong-puno, hindi mo na nabibilang ang mga nagagawa mo sa Panginoon. Pero kung nabibilang mo pa yung ginagawa mo sa Panginoon at pinagmamalaki mo pa, malayo ka pa sa pinutukan. Wala ka pa sa hulog. Nagbibilang ka pa eh. Dapat mapuno ka na niyan. Na hindi mo na kayang bilangin ang mga bunga ng katuwiran. Kasi alam mo, ang bunga ng katuwiran na yan ay nanggagaling lang sa iyong tagapagligtas na si Jesucristo. At bakit napapangyari yun? To the glory and praise of God. Not for your pogi points. Hindi na yan. Na ikaw ay lumalago sa pananampalataya, tumatatag sa pananampalataya, not for you to be praised, but to the praise of the one who is actually working in you. Nakita niyo ba ito mga kapatid, how Paul expressed his gratitude to the gospel partners? O ako yung gospel partners ni Paul, I should be really be appeased. Alam ng mga gospel partners ni Paul, ang Diyos ang lahat ang may gawa nito. Nag-iisa lang kami kay Kristo Jesus. Lingkod sila, binanal kami, pinaglilingkuran nila kami, kasama yung mga overseers and deacons. Sila lahat ay nasa isang circle. Secondly, binanggit niya kung anong kanyang damdamin sa mga gospel partners. Hindi lang perang hinahanap. In fact, later on sabi niya, I'm not seeking for any gift. Kaya ako sinulat to. Sinabi niya sa chapter 4. Di ba? But you look into the whole context and the whole latag ng Philippians. Ang pakay ni Pablo, pagkatapos itong greetings na ito, di ba? Starting in verse 27 ng chapter 1, ang gusto niya maging firm and matured ang mga mananampalataya sa Pilipos. It's not that, they're already humble. But you need to set your humility having the mind of Christ. And then you have to work out your salvation even more as you have been doing it already. See? You can see the line going down. And then, alam niyo, kailangan maabot ninyo ang pinararating sa inyo ni Jesus, yun ng chapter 3 eh. So, ang growth ang iniisip ni Pablo. Ito lang yung epistle. Isa ito sa mga epistle na walang rebuke. Hindi kamukha ng Corinthians at Galatians. Aba, iba yun. Punong-puno ng rebuke yun. Itong Pilipos, punong-puno ng pasalamat. Kung meron man siyang binanggit, para sa ilalong lalago at katatatag ng mga mananampalataya. No rebuke. Philippians is not an epistle of rebuke. It's an epistle of gratitude, joy in the Lord. Dahil nagkasama-sama kayo kay Kristo, ano bang gusto ng apostle sa gospel partner siya? Lumago pa sila. Hindi para siya ikumita, sinabi sa chapter 4 eh. Natuto na nga ako, sabi niya na managana at magiging salat. At magagawa ko ang lahat. I can do all things through Christ who gives me strength. Napakahalagang makita yon. Alam niya, sabi niya nga, lahat ng, bibigyan kayo ng lahat ng kailangan nyo according to the riches of Christ, riches of the glory in Christ Jesus. Wow! Lahat ng mga credits na ito ay sa inyo. Wala sa akin. Pero gusto niya sila lumago. Hindi yung pa-credit lang. Di ba? So, hindi siya kumukolekta ng pera. Kaya nga maraming mga preachers ngayon, ang preaching nila, Malakayas 3:10 at saka Lucas 6:38. Given, it shall be given. Siksik, liglig at umaapaw. Okay, huwag kayong magnakaw sa kaban ng Diyos. Mga mabababaw na mga birada ng Biblia. Umukolekta naman. Pag nagbigay kayo, sabi ng Panginoon, babalik yan na 100-fold. Talo pa yung mga maraming holdings dyan. Eh di sana nag-invest na si Gokong Wei dyan, at saka si Lucio Tan, at saka si C. Diba?
Henry C. Pero hindi eh. Mali kasi yun eh. Mali na birada. Nakita nyo ngayon mga kapatid sa inyong 40th year, alam niyo kami, especially we're just really grateful too na nagkasama-sama tayo. Paano tayo nagkasama-sama? May ginawa ang Diyos para magkasama-sama tayo. Hindi mo tayo dati makakilala eh. And 35 years has passed. Ngayon, of course, doon tayo nagpangipangita, siguro mga about 30 years ago, no? Parang gano'n. 26 years. 26 years is kaedad pa ng mga anak ninyo ngayon. O yung may iba, wala pa 26. Tatandaan yun pala, Pastor. Abo, ay talagang gano'n. Okay lang sa amin. Mauna naman kami sa inyo. Ang problema, kung kayo maabot yung edad namin. Baka naman hindi nyo maabot. Makakala nyo, lahat kayo tatanda. Baka iba sa inyo, uuwi na. Hindi natin alam yun. Sa DGBC, marami nang umuwi na ganun eh. But anyway, I leave to you this message for you to really be thankful to God that we have become partners. Kapartner din natin ang Baguio, kapartner nyo kami. Bakit nagkaganon? Bakit bigla tayo nagkaroon ng Baguio? Again, it's the work of God. Not our own effort. Hindi sa ating pagsisikap. Sa habag ng Panginoon, ginawa niya lahat yan, created everything. At hanggang dulo, basta manatili ka sa Panginoon, sabi niya, and this I'm sure, He who began a good work will do it till the day of Christ para sa inyo. Wala na kaming lahat, tuloy pa rin ang gawain dito. Praise be to God Almighty. Let's all bow down and pray. Father in heaven, thank you so much po sa mensaheng ito na sa mula Philippians 1:1-11. Totoo nga po, napakaraming encouragement or expression of gratitude sa mga gospel partners na laman ng unang 11 talata ng epistolang ito. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, nawa manatili sa bawat isa sa kanila, especially now that it is their 40th year of your faithfulness in their lives and in the life of the church. Nawa patuloy silang lumago sa pag-ibig with knowledge and all discernment upang Panginoon, lagi nilang ma-attain ang what is excellent. Makita nila ang bawat excellent option ninyo upang sila ay maging dalisay hanggang sa araw ng iyong pagdating. Mapuno sila ng katuwiran, Panginoon, para sa inyong kalwalatian. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.